Sakto lang ang pagdating ng shipment. Matataas na kalibre ng baril ang binigay nila sa atin. Muli kong wika at ginalang tingin sa mga nakalapag na baril sa lamesa. Ito ang gagamitin namin sa pagsalakay kay Mr. Balboa, ang aking kalaban at asawa ni Maxie. Wow! High caliber talaga ha. Tiyak sa impyerno agad ang bagsak kapag tamaan ng mga bala nito. Wika ni Lucas at agad iniangat ang isang baril. Kinilatis niyon habang di maalis ang ngiti sa labi. Sabihin mo sa mga tauhan maganda sila. Malapat na ang paniningil ng mga pautang. Muli kong wika kasabay ng pagkuha ng tabako ko sa bulsa. Sirindihan ko yon at agad na hinitid. Sure, tiyak ma-excite sila kapag makita nila ang mga baril na ito. Ngisi ni Miguel. Napailing ako at dumampot ng isang baril at mga bala. Pagkatapos naglakad ako papunta sa firing range. Yes, may sarili akong lugar para dyan at araw-araw ko nagpapakondisyon, pati na rin ilan kong mga kasamahan ng mga tauhan. Alam ko sa aking sarili kung gaano ko kagaling humawak ng baril, kaya naman sa pool lahat ng tamaan ko, nagmag-umpisa na akong umasinta. Sunod-sunod kong kinalabit ang gatilo ng baril. Sa pool lahat ng tamaan ko. Di ko maiwasang mapangisi. Narinig ko naman ang pagpalakpak mula sa likuran ko ni Lucas. Grabe, ikaw na talaga Miguel. Tiyak na walang kawala sa iyong mga kalaban natin. Halata ang paghanga sa boses na wika nito. Sa totoo lang, excited na akong matapos ang laban nito. Miss na miss ko na si Alice at ang mga anak namin. Kamusta sila? Ang mag-ina ko? Tanong ko dito habang nakatitig sa malayo. Tumikim muna to bago sumagot. Si Alice, ayun. Bantay sarado pa rin ni Carla at ibang bodyguards. Pero alam mo kung nakakatuwa, tina-target niya ngayon si Corina. Gusto niyang gumanti dahil nalaman niya na yun ang nagpasimuno sa pagdukot ng kambal. Galit na galit si Alice sa kanya dahil iniisip niya, malaki ang naging papel ni Corina kaya ka namatay. Mahaba nitong sagot. Hindi ko naman maiwasang sumilay ang ngiti sa labi ko sa isiping may pagpapahalaga pa rin pala sa akin ang asawa ko. Hindi lingid sa aking kaalaman na labis tong nagluksa sa pagkawala ko. Pinapangako ko sa aking sarili matapos ng ang problemang to, ibibigay ko sa kanya ang 100% na panahon ko. Hindi na ako titingin pa sa ibang babae. Ibang Miguel na ang babalik sa buhay niya. Kung ganon, ibigay mo sa kanya ang pinakamagaling nating tao para gumawa ng bagay na gusto niya. Ayoko siyang mapahamak kaya't subaybayan niyo siya palagi. Sagot ko, hindi biro ang gagawing hakbang ni Alice kung sakali. Tiyak mag-aalborotong pinsan nitong si Maxie kapag malaman nito ang plano ni Alice laban sa pinsan. Sa bagay, malapit na rin ang katapusan ni Maxie kaya walang dapat ikabahala. Habang abala si Alice kay Corina, magiging abala din kami sa pagsalakay sa lungga ni Maxie at ng asawa nito. Wala akong ititirang buhay sa kanila para siguradong hindi na maulit ang mga nangyari sa akin at sa pamilya ko. Sure, don't worry. Nakausap ko si Carla tungkol sa bagay na yan. Sa ngayon, simple lang naman ang gusto ng asawa mo eh. Madaling madala sa harap niya si Corina para mapaglaruan niya hanggat gusto niya. Nakangisi nitong wika. Napailing naman ako. Excited din ako sa posibleng gagawin ni Alice. Tingnan ko kung kaya ba nitong manakit ng tao. Kung kaya ba nitong magpahirap ng tao gamit ang sarili niyang kamay. Alice POV. Sure ka na ba dyan, Alice? Tanong sa akin ni Carla. Nandito kami sa hardin ng manson kasama si Alicia. Nakatanaw kami sa kakambal na nooy masayang nakababad sa pool. Binabantayan ng dalawang kasambahay. Yes, tapos na ang matagal kong paghihintay. Umpisahan na natin ang palabas. Seryoso kong sagot. Tahimik naman silang tumitig sa mga mata ko, kaya agad ko silang nitian. Handa ka na ba? Alice, tandaan mo, hindi birong gagawin natin. Public figure si Corina at tiyak maraming maghahanap sa kanya. Nag-aano lang sagot ni Alicia. So what? Matagal kong pinaghandaan ang bagay na to. Tiniis kong hirap sa sakit ng katawan dahil gusto kong maipaghiganti ang nangyari kay Miguel. Dumating na ang takdang panahon ng paniningil. Sagot ko. Tinitigan muna ako ni Carla bago tumango. Okay, fine. Don't worry. Kakausapin ko ilang taon natin na gagawa sa bagay na yan. Don't worry, magaling lahat ng tauhan ni Sir Miguel sa mga ganitong bagay. Sisiw lang sa kanila ang ganitong trabaho, kaya't sigurado hindi ka mabibigo. Sagot ni Carla. Agad namang nagdiwang ang kalooban ko sa sinabi nito. Konting panahon na lang. May mall tour siya sa susunod na araw. Magandang isagawa ang pagdukot sa kanya dahil gabi. Tiyak pagod lahat ng taong nasa paligid niya. Isa lang ang gusto ko. Si Corina lang. Huwag magsama ng ibang tao.
At hanggat maaari iwasang may masaktan ng mga kasama niya. Wika ko. Agad kong napansin ang matinding pagtutol sa mga mata ni Alicia, kaya tinitigan ko ito. Ihanda mo ang sarili mo, Alicia. Mga palad mo ang gagamitin ko para malamog ang mukha ng babaeng yon. Nakangisi kong wika dito. Agad tong namutla, kaya hindi ko maiwasang matawa. Diyos ko, hindi ko kaya rin gawin yun. Takot nga ako manakit ng kahit ipis, tao pa kaya? Pabakla nitong wika sa akin. Natawa naman dito si Carla. Sus! Sa umpisa lang naman nakakatakot dahil kalaunan mag-e-enjoy ka din. Akalain mo sikat na artistang masasampal mo? Ayaw mo ba nun? Tanong ni Carla. Agad namang umiling si Alicia. No, hindi ko carry. Papanoorin ko na lang kayo. Wika nito. Nagkatawanan muli kaming dalawa ni Carla. Nahinto lang yon nang mapansin ko ang pagdating ni Kuya Danilo. Sinenyasan ko muna sila Carla na itigil muna namin ang pag-uusap namin bago ko tumayo para salubungin si Kuya Danilo. Kuya, hindi mo man lang sinabi sa akin na pupunta ka ngayon? Agad kong wika sabay yakap dito. Tinapik naman niya ako at sa aking likuran bago ko kumalas dito. Yes, bigla akong namiss ang kambal. Isa pa hindi masyadong busy sa ospital kaya pinili ko na lang dalawin kayo. Iting-ngiti nitong wika. Pagkatapos lumagpas ang tingin nito sa akin papunta sa likod ko. Agad ko namang sinundan ang tingin ng tinititigan nito at hindi ko maiwasang mapangiti na makita kong titig na titig to kay Carla. Ang ganda niya, no? Bagay kayo? Pabulong kong wika dito. Napakurap naman to bago maling ibalik ang titig sa akin. Alice POV. Pagkatapos kong asikasuhin ng kambal, mabilis akong bumalik ng kwarto. Kanina ko pa inaabangan ng balita tungkol sa lakad nila Carla kasama ng ibang tauhan ni Lucas. Para kung pusang di makapanganak habang pasulyap-sulyap sa aking cellphone. Ito na ang pagkakataon ko. Dumating na ang takdang oras ng paniningil. Naglakad ako papunta ng balcony. Mula sa kinaroroonan ko, kitang-kita ko ang nakikistapang bituin sa langit. Hating gabi na at dilat na dilat pa rin ako. Wala akong balak matulog ngayong gabi at gusto ko hintayin na magandang balita mula kay Carla. Alam ko magtatagumpay sila sa utos ko. Hindi ako bibiguin ni Carla kahit na inaasahan ko ng tawag na yon. Di ko maiwasang mapapitlag nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone ko. Excited ko tong dinampot at agad na sinagot. Good news! Nakuha na namin siya. Nandito na siya sa hideout. Agad na balita sa akin ni Carla. Masaya ako napangiti. Good job! Pupunta ako agad dyan ngayon din. Excited kong sagot. Narinig ko pa ang galit na boses ni Corina kaya lalong nagdiwang kalooban ko. Okay, nakabang nang maghahatid sa'yo papunta rito? Hihintay na lang kita, sagot nito. Agad kong pinatay ang tawag at nagmamadaling nagbihis ng komportabling damit. Nagsuot lang ako ng fitted pants at black t-shirt na pinaresan ko ng white rubber shoes. Tinali kong mahaba kong buhok. Nagmamadali na akong bumaba ng manson nang masigurado kong ayos ng lahat. Nakaabang na nga sa akin ang maghahatid sa akin. Agad nila akong binati nang mapansin nila ang pagdating ko. Good evening, ma'am. Bati nila sa akin. Nakabukas ang pintuan ng kotse kaya agad na akong sumakay. Tiwala kong hindi mapapansin ng kambal ang pag-alis ko dahil tulog na tulog sila nang iniwanan ko sila sa kwarto kanina. Tahimik namang nag-drive ang driver na masiguradong komportable na ako sa pagkakaupo. Hindi ko alam kung saan galing ang mga taong ito. Siguro mga padala ni Lucas. Habang tumatagal, iba-ibang muka ang nakikita ko na bumubuntot sa amin. Ayon kay Carla, marami raw talagang tauhan ang organisasyon na hawak ni Miguel at nanatili silang tapat sa pamilya ni Miguel hanggang ngayon. Hindi lingid sa kaalaman kong pinoprotektahan nila ang kambal sa kadahilanang sila ang magmamana sa naiwang posisyon ng kanilang ama. Gustuhin ko bang tumutol pero wala akong magagawa. Hindi raw pwedeng takasan ang nakatakda ng mangyari. Hindi ko pa masyadong naiintindihan ang tungkol sa bagay na yon. Pero alam ko kung gaano kaseryoso si Lucas nang sabi niya sa akin yon. Dahil mga bata pa sila. Walang choice si Lucas kundi hawakan niya muna lahat ng naiwan ni Miguel. Excited akong bumaba ng kotse. Nang marating namin ang hideout at itutukoy sa akin ni Carla, di ko masasabing hideout ba talaga ang tawag dito. Di kasi tutulad ng mga hideout na nakikita ko sa mga pelikula na kadalasan mga lumang warehouse sa factory location. Kakaiba ang lugar na to. Para kaming nasa isang hotel,
Puro mga matatayag na building ang nasa paligid. Yun nga lang, halatang secured ang lugar dahil maraming security ang nakabantay sa labas bago makapasok. Nagkalat din ang mga CCTV camera sa paligid. Isa pa, mukhang kilala nila ako. Dalagad silang yumuko kapag dumaraan ako sa harapan nila. Dumating ka rin sa wakas. Alam mo bang halos pumutok ng ugat sa leg ni Corina dahil sa galit? Agad na wika ni Carla nang salubungin ako. Hindi ko maiwasang matawa. Well, yan ang hindi po pwedeng mangyari. Ayoko pang mamatay siya. Gusto ko maranasan niya muna ang sakit na naranasan ko dahil sa ginawa nilang pagpatay sa asawa ko. Nakangisi kong sagot habang nakasunod kay Carla. Mukhang kabisado na nito ang buong paligid. Don't worry. Sinigurado naming malinis ang balat niya bago dinala dito. Hindi nga siya nakatikim ng kahit kurot sa amin dahil gusto namin ng mga kamay mo ang unang gagawa noon. Sagot nito. Hindi ko na ito sinagot hanggang sa pumasok kami sa isang kwarto. Agad bumungad sa paningin ko ang kanyang mga mata nang masilayan ako'y agad nanlaki ang mata niya. Hello babe. Sa wakas, dumating na rin ang panahong magkikita tayong muli. Nakangiti kong wika dito. Agad na nanlisik ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Di ko naman maiwasang matawa dahil sa reaksyon nito. Ikaw? Ano bang kailangan mo? Agad na sigaw nito sa akin. Surprise! Nabigla ka ba? Sa palagay mo, anong kailangan ko sa isang taong sumira sa pamilya ko? Tanong ko. Agad kong napansin na bigla itong namumutla. Ang akala mo ba mapapalagpas kong ginawa mong kawalang hiyaan sa pamilya ko? No, Corina. Bibigyan lang kita ng time para i-enjoy mong buhay mo bago ko maningil. Nakangisi kong sagot. At anong gagawin mo? Papatayin mo din ba ako? Katulad ng ginawa namin sa asawa mo? Kaya mo ba? Wika nito na halatang kinakabahan. Pag-iisipan ko pa kung anong gagawin ko sa'yo. Pero isa lang nasisiguro ko ngayon. Wala akong balak patayin ka. Gusto kong paglaruan muna kita hanggang mawala ang galit na nararamdaman ng puso ko. Sagot ko. Siguraduhin mo lang na magagawa mong lahat ng gusto mo bago ko mahanap ng pinsan ko dahil alam kong mauuna ka sa hukay kapag mangyayari yon. Gigil na sagot nito. Tumawa ako. Talagang ang lakas pa rin ang loob nito na magtapang-tapangan sa harapan ko. Gayong kitang-kita ko naman sa mga mata nito ang takot. Ah, talaga? Bigla naman akong natakot sa sinabi mo. Napansin mo ba? Bigla ko nanginginig sa kabaw. Tumatawa kong sagot. Pagkatapos sinanyasan ko si Carla na iabot sa akin ng gunting na nasa gilid ng lamesa. Agad naman tong tumalima at binigay sa akin ang gusto ko. Napansin ko pang lalo ang takot sa mga mata ni Corina habang tinititigan ng hawak ko. Papatayin mo ba ako sa pamamagitan niyan? Ang hina mo naman. Akala ko pa naman baril ang gagamitin mo para mapaslang ako. Sigaw nito. Napahalakak ako. No dear, hindi itong gagamitin kong sandata para kitilin ang buhay mo. Gagamitin ko to para kalbuhin ka. Wika ko. Agad tong namutla. Hindi mo magagawa sa akin yan. Sagot nito. Gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging pangit ang itsura mo bago ka mamatay. Para kapag mabuhay ka ulit, hindi mo na magagamit ang mukhang yan para manira ng pamilya na may pamilya. Wika ko at agad kong hinawakan ng mahaba niyang buhok. Pagkatapos ay agad ko itong ginupit. Napasigaw naman to lalo pa nang mapansin niya. Isa-isang naglalaglagan ng mga buhok nito sa sahig. Hindi naman kita kakalbuhin. Huwag kang mag-alala. Magtitira ako ng kahit konti lang. Nakangisi kong wika. Walang hiya ka talaga. Alam mo bang milyon ang halaga ng buhok kong yan? Umiiyak na wika nito habang nagpupumiglas. Di siya makawala dahil mahigpit ang pagkakagapos na ginawa niya dito, kaya't lalo itong nagsisigaw. Di niya matanggap na sa isang iglap. Na maalam din ito sa iniingatan niyang buhok. Ah, talaga? Sorry. Tapos na Hindi mo kasi sinabi ka agad. Wika ko. Pagkatapos sinenyasan ko ang isang bantay na kanina pang titig na titig kay Corina. Crush mo? Seryoso kong tanong. Agad tong napayo ko. Sagutin mo dahil bibigyan kita ng pagkakataon para masolo mo siya. Wika ko. Walang hiya ka. Siguraduhin mong hindi ako makakatakas dito kundi ako mismong papatay sa'yo. Hiyaw ni Corina. Agad ko tong nilapitan. Pinatikim ko na mag-asawang sampal. Kanina pa kasi ako naririndi kakasigaw nito. Agad na namula ang mukha nito dahil sa ginawa ko.
Sa susunod na sumigaw ka pa, dila mo nang sunod kong puputulin. Galit na wika ko dito. Mukhang naging effective naman iyon dahil bigla itong nanahimik. Alam mo, tanggap ko naman sana na ikaw ang piliin ni Miguel eh. Wala na akong magagawa doon. Pero ang pagkidnap mo sa mga anak ko at pagpatay mo kay Miguel, yun ang hindi ko mapapatawad, Corina. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo pagbabayaran ang ginawa mo. Sigaw ko dito. Napaiyak to dahil sa takot. Akala mo ba nagbibiroan lang tayo dito? Akala mo ba papalagpasin ko pa mga ginawa mo? Alam mo bang sa halos isang taong pananahimik ko, wala akong ibang inasam kundi sana pagsisiyan mong ginawa mo sa kanya? Na sana kusa kang sumuko sa mga pulis at aminin mo lahat ng kasalanan mo at ituro mo kung sino mga kasabot mo. Pero hindi nangyari yon. Nag-enjoy ka sa karir mo na parang walang mga batang tinanggalan mo ng ama. Bakit ang sama mo? Bakit ang sama-sama ninyo? Sigaw ko rito at hindi ko mapigilang kalmutin ang makinis itong mukha. Di naman ito mapigilang mapahiyaw, lalo na nang dumugo ang bahagi ng kanyang mukha na tinamaan ng kuko ko. Sa mga ginawa ninyo sa akin, tinuruan niyo ako para maging kriminal. Tinuruan niyo akong gumawa ng paraan para makaganti. Hindi na maibabalik pa ang lahat. Alam kong masama itong gagawin ko, pero kung ito lang ang paraan para makalimot ako, gagawin ko. Mahaba akong wika. Agad kong napansin ang pag-uunahan sa pagdulo ng luha sa kanyang mga mata. Si Maxie ang kasabot mo? Ang babaeng naging dahilan kung bakit nagkandaletse-letse ang pagkasama namin ni Miguel. Siya ang dahilan kung bakit muntik na akong napatay ni Miguel noon. Limot ko na sana ang lahat eh. Limot ko na ang tungkol sa kanya pero bakit ayaw niya akong tantanan? Alam mo ba kung anong gusto kong gawin ngayon sa'yo? Gusto kitang pahirapan. Gusto ko maramdaman mo yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Wika ko, tinawakan ko to sa baba. Napahiyaw ito nang muling bumuo ng mahaba kong kuko sa pisngi nito. Lalo pang nadagdagan ng dugong dumaloy sa mukha nito. Miguel's POV. Nakangisi ako habang nakatingin sa isang malaking monitor habang pinapanood ang ginagawang pagpapahirap ni Alice kay Corina. Hindi ko akalaing may tinatago din palang tapang ang asawa ko. Parang di nga ito makapatay ng ipis nung nagsasama pa kami sa sobrang hinhin at mababang loob nito. Pero habang tinititigan ko siya ngayon, ibang Alice ang nakikita ko. Alice, konting panahon na lang, muli din kitang makakasama. Hindi ko mapigilang ibulong sa aking sarili habang di inalis ang pagkakatitig sa mukha nito na nooy kita ang galit habang kinakastigo si Corina. Wala itong kamalay-malay na ang mga CCTV nakatutok sa bawat kilos nila sa loob ng hideout, direkta kong nakikita. Wow, ibang-iba na talaga siya. Malaki ang naitulong sa kanya ng pagsasanay niya ng martial arts. Wika ni Lucas. Di ko na malayan ang pagpasok nito dito sa kwarto ko. Nakasunod naman si Doc Danilo dito na nooy direktang nakatitig sa pinapanood ko. Is that Alice? Tanong nito sa hindi makapaniwalang boses. Agad tong tinangoan ni Lucas. Doc Danilo, dapat umpisahan mo na rin kung paano gumamit ng baril. Look at your sister. Hindi ba't ang galing na niyang malampal at manakot ng kapwa? Natatawang wika ni Lucas. Makas naman sa mukha ni Danilo hindi makapaniwala. Sa bagay, wala naman tong kamalay-malay sa pinagagawa ng kapatid nito nitong mga huling buwan. Nagiging abala ito sa pag-aalaga sa akin at pagpapatakbo ng sariling ospital. Shit! Sinong nagsabi sa kanya na po pwede niyang gawin to? Bulong ni Danilo. Halata ditong hindi niya nagustuhan ang pinagagawa ng kapatid niyang si Alice. Cool nga eh. Dinig ko magaling na rin siyang humawak ng baril. Sagot ni Lucas na may kasamang tawa. Mukhang inaasar nito si Danilo. Pero wala sa dugo namin ang pagiging kriminal. Sagot nito sabay kaming napahalakak ni Lucas. Tinamaan kasi kami. Ngayon meron na. Si Alice. Look at her. Sa tindi ng galit niya kay Corina, tingin mo ba hindi niya mapapatay ang babaeng yan? Muling sabat ni Lucas. Pero, no. Imposible. Wika nito. Danilo, iba na ang panahon ngayon. Simula nung naging asawa ni Alice si Miguel, hindi niya na makaiwas sa kapalaran niya. Habang buhay niya nang magiging laruan ng baril. Ganoon na rin ang mga pamangkin mo. And besides, akala ko ba gusto mo si Carla? Kapareho namin si Carla. Magaling pumatay ng salot sa lipunan? Mahabang wika ni Lucas. Agad na natahimik si Danilo. Noon pa man di nalingid sa aming kaalaman ang pagkagusto nito kay Carla. Kaya lang hindi to makadiskarte dahil natatakot ito sa pagiging astig ng babae.
Hanggang tingin lang tuloy to kay Carla na siyang naging dahilan para lagi itong makatikim ng pang-aasar kay Lucas. Nakatitig lang to sa ginagawa ng kanyang kapatid kay Corina. Baka sa mga matang hindi makapaniwala habang salubong ang kilay kaya't nagpa siya na ako. Ipagtabuyan silang dalawa ni Lucas. Sige na, lumabas na kayo. Gusto ko na munang magpahinga. Wika ko sa mga ito. Agad naman nila akong sinunod. Sabay silang lumabas dito sa silid ko. Muli kong itinoon ang pansin sa monitor. Miss na miss ko na si Alice at gustong gusto ko na tong makita. Sinipat ko ang orasan. 7:00 na ng umaga at napansin ko. Paalis na si Alice ng hideout. Lupaypay din si Corina at tingin ko na walang to ng malay dahil sa pagpapahirap na ginawa ni Alice. Hindi ko maiwasang makabuo ng pasya sa isipan ko. Kailangan ko lang tapusin ang misyon na ito para makapiling ko na sila. Hinipo ko ang bahagi ng nasunog kong mukha. Kapag naalala kong ginawa ni Maxie at Corina sa akin, di ko maiwasang kumulo yung dugo ko. Konting panahon na lang, tuluyan ko na silang patatahimikin dahil walang puwang dito sa mundo ang mga kagaya nilang salot sa lipunan. Aktong tatayo na ako na marinig kong may kumatok sa pintuan. Bumungad muli si Lucas at nagmamadali tong naglakad papunta sa akin. Pinapakilos na nila Maxie at ng asawa niya ang mga tauhan nila. Hinahanap nila si Corina dahil nalaman niya ang nangyaring pagdukot kagabi. Balita sa akin ni Lucas. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Well, I think kailangan natin kumilos. Huwag na natin hintayin pang malaman niya na si Alice ang nagpadukot sa pinsan niya. Unahan na natin sila. Nakangisi kong sagot. Agad namang sumang-ayon si Miguel. Mamayang gabi, uumpisa natin silang lipulin. Ihanda lahat ng armas at huwag magtira ng kahit isang buhay sa kanila. Sagot ko. Agad namang tumango si Lucas at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong ngingiti-ngiti. Dahil sa pagiging palaba ni Alice na nagustuhan ni Miguel, ito na ba ang simula para muli silang magkasama at harapin lahat ng salot sa kanilang buhay? Anong kapalaran kayang naghihintay kay Corina at Maxie ngayong papalapit na ang paghihigante ni Miguel? Yan ang ating aalamin sa mas umaaksyon pa nating mga kabanata.